So magandang morning sa ating lahat mga kapatid bilang pagbahagi sa inyo ng mga pangangaral ng Brother Eli noong siya po ay nasa AM station pa po mga kaibigan. So ito ngayon ang aking ibabahagi sa inyo, isang cassette tape na kung saan nandito yung mga recording ni Brother Eli noong siya po ay mga panahon pang nandoon pa siya sa AM radio. Ito po mga kaibigan, mga cassette tape. So ito po ang aking ibabahagi sa inyo. Ito po ay patungkol sa usapan nila ni Periol, Apostol Periol na nandyan sa Marikina, sa pagitan din naman ni Brother Eli. Para na po hindi magtagal, narito po mga kaibigan, akin po itong i-share sa inyo at inyo na pong pakinggan. Hinihingi lamang po ng pagkakataon na sagutin natin ang mga kasinungalingang ito na itinakalat ng bula ang apostol na taga Marikina. At kung nakahanda na si tao ay siguro kaya rin mabuti para matapos na natin yung ating sinasagot patugtugin na natin yun. Mabuti pa nga po siguro at kung matatapos natin ito, makakapunta na po ulit tayo sa regular na takbo ng programa na masagot naman po itong mga sumusulat. Kaya muli po sa gabing ito, kami nag-aanyaya sa inyo sa pagpapatuloy po ng ating mga pagsagot dito po sa mga pahayag nitong ating kaibayo sa paniniwala na binibigyan po natin ng liwanag na at daan na masagot dito sa ating palatuntunan. Narito po. Sa banal na kasulatan, nananatili ng mga apostol ang mga sugo ng Diyos. Paano natin makikita at mapapatuloy? Mali. Sa banal na kasulatan daw nananatili na ang mga apostol ang mga sugo ng Diyos. Opo. Mali yun Hindi siguro marunong ng paggamit ng definite at saka indefinite article. Dapat po sabihin niya, sa banal na kasulatan nananatili na ang mga apostol ay sugo rin ng Diyos. Oo, ay mga sugo ng Diyos. Opo. Hindi ang, kasi kung sinabi mong ang definite article, lalabas, wala nang ibang sugo maliban sa mga apostol, At yun po ang kanyang paniniwala. Oo, napakamali nun. Dahil hindi ang napakaraing sugo sa panahon ng bagong tipan, gaya nitong nakasulat sa Efeso 4:11. Pakinggan po ninyo sandali mga kababayan. Ganito po ang ating mababasa. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang iba'y propeta, at ang mga iba'y ibanghilista, at ang mga iba'y pastor at mga guro. Ayan, yan mga kaloob ng Diyos na ang sabi, pinagkalooban niya ang wika ang mga iba na maging mga apostol. O Diyos, sugo ng Diyos yun. Ano kami? Opo. Ang iba naman ang wika ay mga propeta. O Diyos, sugo rin ng Diyos yun. Yung ibang ilista, yung iba. Yung iba'y pastor. Hindi ba mga sugo lahat ng Diyos yan? Kaya sasabihin niya na nananatili raw sa bagong tipan ng mga apostol ang sugo ng Diyos. Maling termino yun. Sana matuto ng kahit paano naman makapag-isip-isip siya na yung kanyang ginagawa na nag-aangking sugo, sana naman magbago yung isip niya na paniwalaan niyang hindi siya sugo dahil marami siyang balik sinasabi. Ang sugo ng Diyos hindi nagtuturo ng aral na mali. Ayun, tuloy po natin. Siyang apostol, mga kapatid, una, tinawag siya ng Diyos. Pinagkalooban siya ng kaloob sa Espiritu na maging apostol. Unang Korinto 2:28. Pinagkalooban siya ng Espiritu ng Diyos na siya ay maging apostol. Kaloob ng Espiritu yan. At ang kaloob ay sa lahat ng mga tatawagin ng Panginoon. Pangalawa, mga kapatid, pagkatapos ito tawagin at pagkalooban ng Espiritu Santo ng kaloob, mga kapatid, sa kanyang pangangaral ng mga turo na ibinigay ng Diyos at hindi ng tao. Mga kapatid,
ang sabi sa unang Korinto 9 at 2, kung sa iba'y hindi ako apostol, sa inyo man lamang ako gayon. Gumagamit ka na naman. Pinalilitaw mo yan, sarili mo yan. Salita ni San Pablo yan. Ang sabi ni San Pablo sa mga taga-Korinto, kung sa iba ang wika, hindi ako apostol, sa inyo man lamang ako'y gayon. Sapagkat ang tatak ng pagka-apostol ko ay kayo sa Panginoon. Ayan ang sabi niya ni si Apostol Pablo, hindi Silio. Si Apostol Pablo, hindi si Tirion. Kaon eh. Ganun nga. Oo, huwag mo gagamitin niya para sa'yo dahil yan ang salita ng sugong apostol na si Pablo sa mga hintil. Malaking pagkakamali ang kinim mo yung talata na yan para ikabot mo sa sarili mo. Tuloy po natin. Ng aking pagka-apostol ay kayo sa Panginoon. Ayun. Sa iba, sa labas ng Iglesia, hindi apostol si Pablo. Kaya ako, hindi apostol ako sa iyo, Mr. Soriano. Paano ako magiging apostol sa iyo? Eh, hindi naman nabago ang buhay mo sa aral mo. Oo, tama yun. Oo, kung aral mo ang pakikinggan, paano mo magbabago buhay ng makikinig sa'yo? Kahit sino makinig sa'yo, pag-aral mo pakikinggan. Hindi nga magbabago. Ang katunayan, yung mga sinasabi mong nagbago, hindi rin nagbago, malilipit din eh. Mga pasagulero, miyembro mo eh. Sinamat namamapit dyan sa himpilan. At isasabihin mo na, kung sa iba, hindi apostol si Pablo, sa mga taga-Korinto, mag-i-apostol siya, kakapit mo sa'yo. Tapos sasabihin mo, sa'yo, Mr. Soriano, hindi ako apostol. Kahit nasa Biblia, hindi ka apostol. O hindi pa, basa ka ba sa Biblia, apostol ka. At binigyan ka ng karapatang maging apostol, pamali-mali yung sinasabi mo. Mahiya ka naman ng konti. Hindi ka na ba kinikilabutan yung sinasabi mo? Ibig mong paliturin niya, kay Soriano, hindi ka apostol, pero apostol ka talaga. Mali! Dahil wala nang apostol ngayon, nabuhay na Pilipino. Wala noon. Ang karapatan ng mga apostol, gaya ng apostol na si Pablo, ay hanggang sa kahuli-hulihan hangganan ng lupa. Hindi kailangan lumitaw pa isang kagaya mo para magpatuloy ng pagka-apostol. Wala niyan. Sabi ni San Pablo, unang Korinto 4:9, pakinggan niyo't basahin po natin. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat iniisip ko na pinalitaw ng Diyos kaming mga apostol na mga kahuli-hulihan sa lahat, na tulad sa mga itinalaga sa kamatayan, sapagkat kami ginawang panoorin ng sanlibutan at ng mga anghel at ng mga tao. Ayun. Sabi ni San Pablo yun iniisip kong wika niya na pinalitaw ng Diyos kaming mga apostol na kahuli-hulihan sa lahat. Ayun, kaya wala nang kasunod. Sila, tama na sila apostol. At yung kanilang komisyon, yung kanilang karapatan ng pagka-apostol, hanggang sa kahuli-hulihang hangganan na ng lupa yun. Gaya ng mababasa sa Gawa, 1:2,8. Pakinggan po ninyo. Ganito po ang nakasulat. Hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan, pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang. Ayun, yung mga apostol, hinirang yung kaoni Alam mo yung hinirang, kumbaga pinili yung kaoni, di ba, no? Opo. Iba yung tinawag kesa sa hinirang di ba? Marami kang natawag, kakaunti ang nahirang. Kaya ang mga apostol kabilang dun sa mga hinirang. Ngayon, pagka hinirang, talagang may exemplary, para bang outstanding virtues yon bilang mga apostol. Hindi kagaya mo, bulol.
Pagkatapos sinungaling pa. Tapos mali-mali pa kung magsalita. Mali-mali ang pinagsasabi. Hindi ka exemplary, hindi ka outstanding na kagaya ng mga apostol. Na ang mga apostol, kahit karamihan hindi nakapag-aral ng mataas na pamantasan, marunong gumamit ng gramatika, hindi kagaya mo. Yun lang gamit ng ang at saka ng ay, hindi mo alam gamitin. Kaya, wag mo ipapalit yung sarili mo sa mga talagang apostol ni Kristo. At kahiyahiyang malaki. Tuloy po natin. Confidence na inaatake mo, yung kanyang preacher na kababayan mo rin. Kaya kang araw, hindi nababago, hindi ka naniniwala sa himala. Sino naman yung sabi sa'yo hindi ako naniniwala sa himala? Kaya raw ako hindi nababago kaon dahil hindi raw ako naniniwala sa himala. At saka ito po tao, ito ay napakahilig ng maghanap nung, maghakot nung kakampit mga makakapanalig nito sa kanya sinabi. Chismoso nga Kaya yung salita niya, makikita mo, kaya raw. Di ba, no? Opo. Oo, chismoso nga Ano yung sinasabi mo, Kaoni? Ito nga po kako, lagi na lang hahatak nung hindi pa makapagpangatiran nung mismong dun sa kanyang bibliko yung gamitin. At kaya nga kayong si ganun ganito, laging naghahanap po nung yung bang kumukuha ng simpatya sa iba. Yun ang hilig nito para nga naman meron siyang makakakampi. Hindi po ba ang kanyang punahin halimbawa, yung sa maling aral, kung meron siyang nakikitang mali. Kundi, ang kanyang ginagawa, ibang paraan ng pakikipaglaban sa pananampalataya, kapatid Eli. Pakikipaglaban nga ng Chopi Kumbaga sa manok yan, Chopi, Kaoni. Alam mo ba yung Chopi? Opo. Oo, yung meron ng tari. At malakas nga lumundag. Pinalipit naman yung buto para ipanlundagan ng bali. Ganun yan. Yung tao na yan, Chopi, kung makipaglaban. Ituloy po natin. Ikaw, hindi na bago ikaw sa ministeryo mo. Kaya sa iyo, hindi ako apostol. Pero sa mga kapatid na tumangkap ng aming aral na tinanggap sa Diyos, sila'y nabago. Dati sila mga drug addict, dati sila mga tumbol, dati sila mga bakla, dati sila sumisiping sa mga kapwa lalaki. Meron sa kanilang iniwan ang asawa at pumunta sa lalaki. Ang lalaki ang naging asawa. Ayun, mga mapagsambas sa mga disyusan. Ayun yung mapapansin na bago ang buhay nila sa kanila, apostol ako. Sa iglesia ng Panginoon na ngayon ay nasa maraming probinsya. Hindi ako magsasabing milyon-milyon. Exaggeration yan Pero kami ngayon ay marami sa 50 probinsya at may mga iglesia sa abroad. Huwag mo susundan doon. Kung susundan mo, sayang, hindi mo may gigiba. Kami, ang tagal-tagal mo ng ginigiba, hindi nagigiba, lalo kami lumalakas Aroy, Pauli. Matagal na raw natin silang ginigiba, hindi raw natin maigibat, lalo raw silang lumalakas. Ano magsasabi mo raw, Pauli? Masasabi ko puro mayroong hula talagang natutupad sa kanila Doon sa kanyang sinabi na yun, tupad na tupad po yung hulang sinasabi sa Biblia. Paano hindi lalakas nagpaparain ng pera? Di ba, no? Opo. Kahit kanino kumukuha ng pera. Sasabihin mo. Para po batayan na sa kanya na palibhasa lumalaganap, sila totoo dahil hindi nga naman maigiba o hindi ikaw nagigiba. Ang katunayan dumadami kami, lumalaganap. Parang sa kanya hindi niya sinabing hindi mo maigigiba dahil ang aral totoo, walang mali. Hindi kundi lumadami, lumalaganap. Yun ang kanya yung pagdami yung batayan niya. Hindi naman como dumadami sa Diyos napakaraing mas mararami pa sa kanila binabatikos niya rin, di ba, no? Opo. Tinan nyo, sa 37 ng awit,
ganito yung lumalaganap. Kung totoo Opo. lumalaganap, ano kaoni? Opo, ganito po nakasulat sa talatang 35. Aking nakita ang masama sa malaking kapangyarihan at lumalaganap na gaya ng sariwang punong kahoy sa kaniyang lupang tinubuan. Ayan. Yung masama ang wika, parang sariwang punong kahoy na lumalaganap, ano kaoni? Opo. Masama yun. Kaya hindi ho lahat ng lumalaganap sa Diyos. Meron hong mas maraming masasama sa panahon natin ito Kaya nga, hindi batayan yung marami iglesia Pero hanggang abroad na raw sila, kaoni, wag daw natin sila susundan doon. Yabang mo naman, Talagang lagpas sa pagkatao mo yung kayabangan mo. Yun naman miyembro mo sa abroad mga Pilipino rin nakapag-abroad lang di ba, no, kaoni? Opo, ito pong mga ito, alam niyo po, kung ikukumpara naman natin, halimbawa sa damit paglaganap na iglesia ni Cristo ni Ginoong Manalo, palagay ko po, pagka ang bilang ng mga ito, halimbawa man lang, abutin man lang itong bilang ng mga iglesia ni Cristo ni Ginoong Manalo, lalo na po itong... lalo nang mababagsik at mayayabang yung mga yan. Oo, lalo na. Oo, lalong mayayabang yan. Dahil mabuti pa nga iglesia ni Ginoong Manalo na pinupino ng konti kaysa riyan At nung una hindi naman ganyan kalulupit yung mga tao na yan Pero ito'y kukunti pa Nga mayapang na kaoni? Malakas na ang patunog ngayon sasabihin abroad, yung sinasabi niya abroad. Hoy, kung abroad lang ang gusto mong sabihin, kami rin maraming miyembro sa abroad. Oo. Kaya lang, gaya rin ng mga iglesia ni Cristo at saka gaya rin ninyo na mga miyembrong Pilipino nag-abroad. Halo, kaoni. Dahil alam mo, pag ikaw ang nangaral sa abroad, di ka maintindihan. Mag-English ka, pabulol. Managalog ka, mali. Sino aanit sa'yo sa abroad? Ano, kaoni? May maanib man doon Maaring nasilo lang ng miyembro mong babae na nag-asawa. Ganon. Ngayon, meron siyang sinasabi kanina kaoni na alala ko. Yun daw mga miyembro niya nagbabago. Yun daw hindi kagaya raw nung iba na iniwan ng asawa pagkatapos nakisama sa lalaki, ano? Siguro ang sinasabi niya yung nasa Roma na inang nang iwan ka ang katutubong kagamitan, mabuti basahin natin kaoni. Dito po sa 24, 1:24 po patuloy. Dahil dito sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kani-kanilang sarili. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang. Tuloy. Na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Dahil dito'y ibinigay sila ng Diyos sa mga mahahalay na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo. At gayon din naman ang mga lalaki nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nangagninga sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki. Bakla ba kaoni Ito, lalaki sa lalaki. Pinalalabas niya, bakla yan kaoni Ganun niya po yung... Talagang hindi marunong ng analysis yan Basahin mo ulit yung 27. At gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae. Ito talagang, ito sa babae talaga ito gumagamit, ano kaoni? Opo. Pero iniwan ng wika nila yung katutubong kagamitan sa mga babae. Pagkatapos, ay nangagninga sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa kapwa lalaki. oo, bibigyan kita na isang halimbawa, kaoni. Yung bang nababalitaan sa mga bilangguan, ano? Di ba? Opo. Oo. Para pong ang tawag yata ng iba po sa ganitong mga uri, para bang yung tinatawag po nilang silahis. Oo.
yung una sa babae. Tapos, ang nangyari, lalaki sa lalaki. Hindi bakla ito eh. Dahil ito'y gumagamit sa babae. Di ba, no, Kaoni? Opo. Yung bakla naman hindi. Pusong babae na nga po. Oo. Puro na nga. Hindi pa patol yun sa babae. Oo. Yung talagang bakla. Oo. Ito kasi kung mag-analysis, sabi ko nga sa'yo, hindi pakikinabangan yung grade 1. Kung talagang strict na senses ng Biblia ang ating pag-aaralan, grade 1 man, hindi pwede sa Biblia eh. Sabi sa'yo, grammar nga, hindi marunong ng paggamit ng ang at saka ng ay at sa diwa ng Biblia eh. Talagang sa Biblia, pagka sinabing ang, ibig sabihin nun definite article dapat maintindihan ang paggamit nung ang at saka nung ay. Itong taong ito, mapag-grammar at mapabiblia, mali-mali. Kaya pati itong sinasabing ito sa Roma na lalaki sa kapwa lalaki, pinagtamalan niya bakla ito. Mali. Iba yung bakla, yung sinasabi sa unang Korinto sa 6:9, Kaoni, ang nakalagay doon sa English, yung effeminate. Oo, nagsa sa babae. Ano? Opo. Iba naman yun dun sa matakiapid sa kapwa lalaki. Ngayon, tuloy po natin. Puro parabang. Pero nga, sabi mo, pumatay kami. Kami ng bato, kami may asunto hanggang ngayon. Ilabas mo ang ebidensya niyan. Pag hindi sa bibigyan, meron kang ebidensya. Pero pag walang ebidensya, ang bibig mo, sinungaling. Akala ko ba namin yung bibig mo, bigay ng Diyos? Ba, nagbigay ba ang Diyos ng bibig na magaling magparabang? Oo. Bigay ni Satanas yan. Sapagat ang sabi sa Biblia, kayo sa inyong amang ang diablo at sa sinungaling. Yun. Ikaw yun. Ikaw yun. Di ba, no? Nadali po niya yung sitas na tama. Nadali niya yung sa tatay niya sitas na ukol sa tatay niya na sinabi ng ating Panginoon Kristo. Yung sinungaling, ikaw yun eh. Sukat sabihin mong galing ako sa Iglesia ni Kristo. Ano Kaoni? Opo. Sukat sabihin mo ako humiwalay humiwalayan ng asawa. O humiwalay sa asawa. O hiwalay sa asawa. O hiwalay sa asawa. Yan kasinungalingan yan na pagsasagap mo lang yan pagkatapos babaliktarin mo. Hirap sa'yo yung trabaho mo, ipapato mo sa kapwa mo tao. Ikaw ang sinungaling. Bakit? Unang-una ang aral mo wala sa Biblia. Hindi ka naman apostol. Wala nang apostol ngayon na buhay na pisikal na Pilipino. At yung aral mong mangulekta ng kwarta sa daan, magpakalat ka ng mga kolektor ng kwarta kahit kanginong tao, yan ay kasinungalingan yan. Aral ng demonyo yan. Napalitawin yung ang sa Diyos mga bukad sa lapi na kahit kangining kumukuha ng pera. Kunyari, kung sa Diyos kayo, pinasasama nyo ang image ng Diyos sa mga tao, lalo na sa mga Muslim na hindi naniniwala kay Kristo. Hindi na nga naniniwala kay Kristo yung mga Muslim. Pinasasama nyo pa si Kristo sa gitna ng mga Muslim. Bakit? Pinakikita nyo na si Kristo ginagawa nyo parang pulubi sa kalye, hingi ng pera, dinadahilan ninyo para sa Panginoon. Di ba yan ang kawalangyaan? Ikaw ang sinungaling. Bukod sa sinungaling, hindi ka makakaramdam ng kahiyan sa katakawan mo sa pera. Pakinggan nyo sa isang talata ng Efeso, sa 4 at 18, patuloy sa 19. Na sa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso, na sila sa di pagkaramdam ng kahihiyan. Kita mo, di wala ng kahihiyan talagang nararamdaman. Ano Kaoni? Wala na. Anong ginagawa? Ay napahikayat sa kalibugan upang kalakalin ang lahat ng karumihan ng buong kasakiman. Di sakin, napahikayat ang wika sila sa di pagkaramdam ng kahihiyan ay kinakalakal nila
ang lahat ng karumihan ng buong kasakiman. O hindi ba sakim ka sa kwarta? Bakit? O kahit kanini kinukuha mo Kahit na anong klaseng tao hinihingan mo ng love offering Nagpakalat ka ng mga kolektor mo sa daan. Yan ang ipagtanggol mo. Yan ang isyo. Yan ang ipinakakalat kong babala. At pati sa mga bus, lalagyan natin yung babala na yan. Makita mo. Bakit? Kasi, kaswatangan yan, kasakiman yan, kamukhang pera yan ng mga tao hindi nakakaramdam ng kahihiyan, sabi ni Pablo. Yan ang isyo, pagtanggol mo. Patunayan mong yung pangungulit mo ng love offering sa daan na dinadahilan nyo ang Panginoon, yan ay utos ng Diyos sa bagong tipan. Utos ni Kristo yan. Ni sa matandang tipan, wala yan Kahit sa antipan, wala niyan. Inimbento mo lang yan dahil matakaw ka ng pera. O, di ba, no? Yan ang isyo, di ba, Kaoli? Opo. At naalala ko po, kapatid na Eli, dumadami po ang problema nitong taong ito Kagabi nga pala, naalala ko mayroon 3 assignments na naibigay tayo sa kanya Baka po ngayong gabi sagutin. Oo, yung assignment niya. Pakinggan mo, dahil hindi ako nakakapakinig, Kaoli. Alam mo naman ang ating trabaho rito. Pakinggan mo at i-tape mo dahil baka sakali sagutin naman yung assignment niya. Sabi po kasi tutol po siya ng tutol na patunayan niya raw po kay Sugo. Yun. Siguro pagka yung assignment na 3 lang na assignment na nabigay po sa kanya doon sa ating broadcast kahapon, maaari mamayang gabi po niya yung sagutin. Mamaya-maya dahil tape yata yung kanilang broadcast. Di kanina buong magkagabit saka maghapon kanina baka nakapag-research na sila nung kanyang alalay. Nakakapagtutulog pa kaya yung tao na yan, Kaoli? Ewan ko lang po. Balagay ko po kaya nga ganun ang mga napapagsabi nito po. Pwede siguro talagang matulog dahil hindi nga nakakaramdam ng kahihiyan, sabi ni Pablo, di ba, no? Yung mga mangangalakal ng karumihan ng buong kasakiman, yun ang wika hindi nakakaramdam ng kahihiyan, sabi ni Pablo, 4:19 ng Efeso. Kaya, masarap ang tulog yan dahil hindi naman siya pagod Siya ang kolektor yung mga alagad niya At yung lahat ng kolekte, kailangan dalhin agad sa Marikina yun, nakalagay sa bylaws yun. Na, pag nakakolekta, dalhin agad sa Marikina. Magpagtatagalis. Yun, immediately nakalagay sa bylaws. Halatang halata, Kaoli, na itong taong to mukhang kwarta. Bakit? Paano hindi sasabihin mukhang kwarta? Lahat ng klase ng tao inihinga ng pira. Makita mo, matanoorin nyo uli yung palabas natin sa Lunes, mga kababayan, 3:00 ng hapon sa Channel 13. Ito tao po ito mahilig sa pangatwiran Sabi po niya, hindi raw totoo yung nanghaharang. Samantalang ang atin pong ipinakikita sa telebisyon, kaya nga mayroong tayong ginagamit na kamera, kitang-kita yung panghaharang, pinangangatwiranan pa. Di balit po sana kung halimbawa yung sinabi natin dito sa radyo, wala na tayo na ipakikitang larawan. Sabihin natin nang haharang, baka nga pwede pang mapapaniwala niyo yung mga taong hindi naman nang haharang Hindi. Talagang kitang-kita yung nihaharang yung sukot At saka karanasan naman po yan ng mga taong nakikinig na mismong sila Baka nagkaroon na rin ng karanasang maharang nitong mga ito. Hindi naman kusa yung hinihintay nila. Talagang parang pilitan. Ganyan. Talaga, kasi nga kahiyaan. Nakarunsol sa'yo yung sukot na love offering di ba? Opo, nangyayari nga Nangyayari po tuloy, minsan kahiyaan Talagang, siyempre, talagang doon sa dadaanan mo mismo tatapat yung iba, napipilitang magbigay, dala ng kahiyaan na lang, hindi na tinatawag na love offering kagaya nung kanya sinasabi. Wala naman love offering sa Biblia. Yun nga po Wala naman. Kung susundan. Love offering na ginagawa nila na yun, wala niya. Pag hindi ko pinaputol ang lalamunan ko pag napatunayan sa diskusyon yung may love offering Wala niyan. Tiniti ako sa buong kababayang Pilipino. Yung ginihinging love offering ng mga matatakaw na pastor na yan, wala po sa Biblia yan. Hindi aral yan ni Kristo. Yan ang ating masasabi. Hindi mo ba nakakahalata ka
yung sinasabi nating binabatikos nating love offering na kinukulekta nila kahit kaninong tao, hindi sinasagot, ano? Umiiwas po sila. Oo, iniiwasan nila yun. Malaking kasiyan yung pagkasinagot nila yun eh. Eh, gumamit na sitas eh, malito eh. Sumagot ng kapirasi yung 17 na ikalawang Korinto. Love offering daw yung kaon eh. May sabi ng Biblia eh, yung sinasabi sa 17, pakinggan nyo't basahin po natin mga kababayan. Ganito po ang ating mababasa sa 2 Korinto 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Ayan. Sino ang kausap ni San Pablo diyang kaon eh? Ang mga kapatid po sa lokal ng Korinto. Ayan. Kaya ang sinasabihan niyang magbigay ayon sa pinasya ng puso, yung mga kapatid sa Korinto. Eh ano ba yung ibibigay ng mga taga-Korinto? Pakinggan niyo sa 16:1 hanggang 2 ng unang Korinto. Ngayon, tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Ayan. Yung pinabibigay sa Korinto, yun ang wika yung iniutos ko rin sa mga iglesia sa Galacia. Eh alin yun? Tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa. Ayun. Upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagparian ko. Ayun. Yung palang ambagan na yun na ibibigay mo na masayang loob ayon sa pasya ng puso, yun ang wika eh gaya nung inyutos ko sa Galacia. Alin yun? Yung ambaga na yun, tuwing unang araw ng Sanlinggo. Hindi araw-araw sa daan niyang kaon niya, no? Talaga. Ang lakas ng negosyo ng bulaang apostol na yan, ano kaon eh? Opo, ang tangi po niyang naisasagot eh. Nagpo-offering lang. Eh, pinupuna mo na o galit ka na. Eh, sa kanya eh, talagang iwas na iwas siya ron eh. Para bang nagpa-offering lang ika, nagpa-love offering lang. Eh, talagang yun nga naman, parang nilalanglang lang niya yung bagay na kanilang ginagawa na yung isang napakalaking kahihiyan eh, kapatid na Eli. Kaya kapansin-pansin talagang paiwas lagi na wala man lang eto, gumamit nga po ng isang talata para patunayan, eh kumbagay sablay pa. At ang tinutukoy ni Pablo rito, yung mga kapatid ang kukunan at ang magbibigay. Eh sa kanya naman eh, kahit na miyembro ng kahit sinong kalaban niya sa pananampalataya, kinukunan niya eh. Oo, sabi ko nga sa'yo, walang delikadesa kaon eh. Tanong mo sa akin kung bakit. Bakit po? Eh, ganito. Ang paniwala niyan, yung mga iglesyang hindi sa kanya, eh sa demonyo yon. Yun ang paniwala niyan eh. Yung hindi nila kasama sa demonyo, kaoni. De, para din pong yung paniniwala naman niya ng kwan, ng Iglesia ni Cristo ni Ginong Manalo. Opo. Na nakalagay sa pasugo, na yun daw mga Katolikos Protestante, ayon sa pasugo ng Iglesia ni Ginoong Manalo, eh mga sa demonyo raw yan. Opo. Pero pag sumamba ka sa kanilang kapilya, eh kukunin yung aguloy mo. Ganyan din yung bulaang apostol na yan sa taga Marikina. Kaoni, kahit ano ka pang iglesia, basta't nadaan ka ron, tatapatan ka nung kanilang love offering, kukunin ang pera mo. Pero ang paniwala nila, pag hindi nila kasamahan sa demonyo. Kaya tinanin yung kawalakyaan yan, mga kababayan. Sa demonyo pala yung mga mali ang pananampalataya. Ha? Sa demonyo pala yung mga sinungaling, kamo. Eh yung mga yun, ang mga sa demonyo na yun eh, mga sinungaling kamo. Eh, yun ang mga pinagkukunan nyo ng pera eh. Kaya mo ba naman patunayan lahat ng kinukunan mo ng pera ay sa Diyos? O kaya hindi mga sinungaling? Ano kaon eh? Opo. Kaya ba nilang patunayan na lahat ng tinatapatan nila ng supot eh, mga sa Diyos at mga hindi sinungaling? Kasi sabi niya kanina yung sinungaling daw sa demonyo, di ba no? Opo. O ngayon, eh tinapatan ng supot yung sinungaling eh nagbigay. O edi ang nagbigay sa demonyo.
Kaya kahit kwarta ng demonyo, tinatanggap niyang mga impacto na yan. Opo, pero meron po silang isang talatang pinagbabatayan, kaya lang hindi pa po nila ginagamit sa ere. Ay pag ginamit niya sa ere, masusuot ka sa buslo. Opo, meron silang hintayin natin. pinagbabatayan. Opo. Hintayin natin gamitin nila sa ere. Baka po gamitin sa pagtatanggol, Ginagamit lang yan, yung pabulong-bulong ng mga Opo. ministrya. Turo niya yun mga gamit pabulong. Gamitin niya sa ere yung nasa awit. Opo. Gamitin mo sa ere yung nasa awit, pangatwiranan mo yung love offering mo sa daan. Gamitin mo yung nasa awit at masusubo ka sa lusong. Ano ka ulit? Tuloy po natin. Kung sinungaling ngayon sa malaking ebidensya na ikaw ay nagbaratang na kami pumatay sa Marikina, ngunit ang totoo at ang katotohanan, si David ang pinatay. Hindi kami ang pumatay. Kapatid namin na pinatay ng mga usik at hindi Iglesia Katolika ang pumatay. Bagamat mga Katoliko yung pumatay, ay hindi naman iniutos sa pariyo. Ikaw pala, iba palang takbo ng isip mo. Kaya, sa tunay na Iglesia, ang mga apostol ng Diyos ay apostol. Bakit? Binago ang kanilang buhay mula kay Satanas tungo sa Diyos. Tama yan. Sa tunay na iglesia, yung mga apostol ng Diyos, tunay na apostol yun. Alam mo ba kung asan yung mga apostol na tunay na apostol? Pakinggan nyo. Sa isang talata ng unang Korinto, ito, nandito yung mga tunay na apostol sapagkat ito ang tunay na iglesia. Sa uno-uno ng unang Korinto hanggang doon. Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Hesukristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sostenes na ating kapatid Saan? sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto. Ayun. Sa iglesia ng Diyos nandun ang mga apostol, doon sila nagtuturo. Yun namang yung Pentecostal missionary. Hindi naman iglesia ng Diyos yun at ikaw ang nagtayo na, ayon sa rehistro mo, ipinorma nyo yan, mga Pilipino kayo, at kayo ang nagforma, at yan ay original na nanggaling din sa Pilipinas. O paano mo sasabihin yan ng totoong iglesia? Kaya kung may apostol man dyan sa iglesia mo, fake yan, fake. O di ba uwag. Bakit? Ang mga tunay na apostol, nasa iglesia ng Diyos. Yan ang maliwanag. Tuloy po natin. Mga haka na mga nagbabasa kunwari ng Biblia, hindi naman sinubo. Sana po ito'y nagbasa na ito'y nasa loob ng iglesia. Ay wala ka naman sa loob ng iglesia na tunay Sino nagsabi sa'yo, wala ka sa loob ng iglesia? Umanig na kami sa iglesia ng Diyos Ikaw nga ang wala rin Dahil yung Pentecostal missionary, forthwat pa, yun lang forthwat, hindi mo naintindihan yun Yan mo. Sa television ko paliliwanag yung forthwat para tablang-tablang ka naman ng konting kahihiyan. Sige, tuloy po natin. Yun. Bakit sinabi kong sa dating daan mo? Patunayan mo na yun ay kay Kristo. Patunayan mo na hindi ikaw ang may gawa niyan. Sino may gawa mo sa dating daan, At saka siya na po nagsabi doon sa isang broadcast na ating pinarinig. Siya na ang mismong nagsabi, bibig mo na yung pinanggalingan mo, bula apostol. Sabi mo, saan mo pinulot yung dating daan? Sa Biblia mo lang, pinulot yan Sino sa paano ko patutunayan? Ikaw namin sabi, Aminado na po siya talagang bulbulang... bulbulang yan, bulbulang memory. Alam mo, ikaw na nagsabi na saan mo pinulot yan dating daan. Di ba sa Biblia, pinulot mo lang sa Biblia yan. Tapos na sabihin mo, patunayan ko pa. Ikaw na nga may sabi na ang dating daan ay nasa Biblia anong gagawin natin? Hindi na natin dapat patunayan sapagkat yung dating daan, yun ang utos ng Diyos na pasukan para makasumpong ng kapahingahan ng kaluluwa. At yung dating daan na yan ang katuwiran ng Diyos na itinuturo sa Biblia. Tuloy po natin. Alam mo, ang preacher,
dapat magpakita ka ng mabuting pagkatao. Ngayon, ang isa sa mga usap-usapan laban sa kanya, bakit daw yung taong yan napakahabang pila? O, sino mo? Kailangan daw kaon yung preacher magpakita ng mabuting pagkatao. Ganun ba, sabi? Opo. Ngayon, ang sabi raw sa usap-usapan, bakit kayang taong yan, ba't ganun? Ano raw? Kaoni? Mahaba daw po ang dila. Mahaba ang dila. Biya mo, ipakikita ko sa Lunis sa television kung mahaba ang dila ko kaoni. Ito pala, hindi marunong sumukat ng dila Palagay ko, mas mahaba dila niya kaysa sa dila ko dahil ang dila ko nasa regular size lang. Hindi mahaba ang dila ko. Ayan. Manapa, ikaw siguro, ang dila mo, sanga-sanga. Kakaoni? Ganun niya po. Yun ang sabi ng Tagalog, sanga-sangang dila. Bakit? Kasi pati ba naman sa pusap, dadalhin mo sa ere. Maglitaw ka ng sariling sa'yo, concerned ka, hindi hearsay evidence. Hirap sa'yo, nagpuno ka sa religion mo, tapos nagpanggap kang apostol. Hindi ka nakakaintindi ng mabuting ethics ng broadcasting. Huwag mong dadalhin sa ere yung usap-usapan ng iba. Yung usapan natin, di mo ba i-rewind ng konti yung kaoni para marinig mo yung parinig natin sa mga tao yung kanyang basin sa sinasabi niya. Usap-usapan ng basin niya. Hindi mo dapat gamitin ng airlines dyan. Sa usap-usapan ng iba, dadalhin mo sa airlines. Sa mga campus, sa mga istambayan lang ng mga walang magawa, doon pwedeng galing yan. Pero ang airlines, please regard the airlines na hindi dapat na maging medium ng rumor mongering na kagaya ng ginagawa mo mula ang apostol na taga Marikina. Mali yan At pakinggan nyo, tinan nyo sa sinasabi niya, usap-usapan. Opo, sadali lang po kasi hindi po natin, ala po sa atin yung control. Hindi kagaya doon sa kabilang istasyon, tayo po may hawak ng control doon. Inaayos lang po nung technician. Doon lang sa ako, kapatid. Doon lang sa umpisa kanila. Doon lang. Mga 30 seconds lang yan. Hindi ko lang ipakita sa mga kababayan natin na itong bula ang apostol na ito. Kung maglabas ng issue, usap-usapan ng iba ang pinagbabatayan. Wala siyang hindi ba maginoo. Ismoso dalahira kung pakinggan mo pakinggan mo. Dapat magpakita ka ng mabuting pagkatao. Ngayon, ang isa sa mga usap-usapan laban sa kanya, bakit daw yung taong yan napakahabang pila? Kita mo, usap-usapan lang ang pinagbabatayan mo. Mali yan, kaibigan. Kung ikaw naligaw dito sa Katagalugan, baka ganyan ka sa pinalaki sa inyong lugar, Baka sa inyong lugar ganyan ka pinalaki na kung makipaglabang kay usap-usapan ng inilalagay mo sa harapan ng kapwa mo, nasagap mo lang sa iba. Alam mo, sa amin dito sa Katagalugan, hindi kami ganyan. Oo. Kaya, ang masasabi ko sa'yo, kung naintindihan mo yung Tagalog na salitang ginagamit mo, at baka hindi ka naturuan ng mestra mo, hindi ganyan ang pakikipaglaban. Dapat natuto ka ng maginoong pakikipaglaban. Kasi alam mo yung pinipintasan mo mga iba, bakla. Ikaw masahol pa sa bakla Merong bakla, kahit bakla, maginoo. Di ba, kaoni? Opo. Ayan. Ito namimintas ng bakla sa iba masahol pa sa bakla Mas mabuti ka, bakla sa tao dahil minsan, miski naman dyan sa mga meron naman mga profess na bakla sila talaga, sa mga media, dun sa mga news reporter, kahit bakla, pag nag-report, talagang may pundasyon na report. Yung mga nagsusulat sa mga periodiko, hindi maidemanda ng libelo dahil
meron sila talagang pinagbabatayan ano, Kaoni. Usap-usapan ng iba ang dinadala sa ere. Dapat ito maturuan ng... Ito kaya, Kaoni, umiksabi na sa KDP? Ewan ko lang po. Oo, baka hindi accredited ng KDP yan. Basta nagsalita lang sa radyo, sabit na sabit sigurong magsalita. Kaya hindi alam ang gagawin sa airlane. Ano? Pagpasensyahan na muna natin. Tuloy natin. Ngayon po, kapatid Eli, meron po siyang ibig palitawin po rito eh. Sige, tuloy natin, kapatid Technician. Sige. Kanyang mga preachers, saksi naman ang bayan eh. Mabuti nga ngayon, Brother Mar, hindi mo ba nahahalata na medyo ginagaya na nila tayo? Gawa ng tayo ang ating boses malumanay. Mabuti nga ngayon, Brother Mar, hindi mo ba nahahalata na medyo ginagaya na nila tayo? Ay, naku po, Kaoni. Kaoni, Opo. napakalaking kawalangyaan niya sinasabi na yan. Opo. Sila raw, atin ang ginagaya dahil daw sila medyo malumanay. Ba't kita gagayahin ulul ka? Ano, malumanay? Kalagay mo, malumanay ka? Ngayon po, kapatid Eli. Mabuti ka, parinig mo yung tape niyan nung nanggagagalaisi. Opo. Ngayon, meron po siyang ibig sabihin malumanay eh. Maganda makita po natin kung ano kaya yung pagiging malumanay na kanyang sinasabi na kesyo tayo raw gumagaya sa pagkamalumanay. Ngayon, Paano mo siyang gagayahin? Tayo nauna sa kanya sa ere ng 11 taon. 11 taon na ako sa broadcast, ikaw kaibigan. Ikaw ngayon pa lang yata nakaharap sa mikropono. Baka hindi ka pa nakakaharap sa mikropono ng radyo. Puro tape yung pinadadala mo. kapatid Eli, medyo po mahina yung dating niyo sa akin. At ewan ko lang po kung saan ang diferensya nito. Kung sa control niyo o kung saan control. Mabuti, tingnan mo rin kapatid na boy kung mahina. Kasi hindi ko matiis na hindi ko sabatin agad yung sinasabi na tayo ikaw ginagaya dahil malumanay ka tayo magsalita. Paano kitang gagayahin? 11 taon na ako at maglalabing 2 taon na ako sa ere. Ikaw naman hindi pa yata naharap sa mikropono ng radyo Bago ka lang Ngayon ka pa lang At hindi ka naman yata nagla-live dyan Hindi ba ano kaon Puro tape lang ang pinadadala ikaw ba naman ang gagayahin ko? Unang-una, ulul ka. Yung Bernabe, kung turingan mo, Birnabe. Yung Espiritu Santo, kung turingan mo, Espiritu Santo. Ano gagayahin ko sa'yo? Ayun. Pero, ganun ba man kaon meron kasi sinasabi na gusto niyang palitawin kaya ating ituloy, ano? Opo, kasi baka po kasi ang paratang niya, tayo raw po gumagaya sa kanila at natuto na tayo maging malumanay. Ngayon, ang pinakamaganda po nito, makita ng mga taga-subaybay kung gumagaya kaya tayo dun sa paraang pagiging malumanay na kanilang sinasabi. Tingnan po natin sa pagpapatuloy ng kanilang tape kung ano kaya yung pagiging malumanay sa pagsasalita at sa pagbasa na kanilang sinasabi na kasang-ayon ng Biblia. Ituloy po natin. Ating boses malumanay. Sila ngayon, medyo malumanay na rin. Gawa ng tayo ang ating boses malumanay. Gawa ng tayo ang ating boses malumanay. Gawa ng tayo ang ating boses malumanay. Ngayon yan, nagpapakita po siya dyan, kapatid Eli, dahil daw sa kanilang boses ay malumanay, nagiging malumanay na rin daw po tayo. Ngayon, itutuloy po natin kung alin kaya yung pagiging malumanay na kanilang sinasabi. Pakinggan po natin. Ganito po ang sinasabi ng kasulatan. Kayong lahi ng mga ulupong, papaano kayo na masasama ay makapagsasalita ng mabubuting bagay? Sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Ayun. Yun daw po, kapatid Nelly, yung pagiging malumanay. Nakukuha niyo po ba? Yun daw po yung kaya yung ginagaya po kaya kapatid na Eli natin na nung basahin natin yung sinalita ng Panginoong Jesucristo na yun na kayong lahi ng mga ulupong. Ganun po baka ng tanga yun.
Ngayon, yun daw po. Hindi pagiging malumana yon. Nagtataka po ako. Pagbabasa yun ng tanga. Nagtataka po Hindi ako. marunong magbasa kung gano'n ang pagbasa. Kasi ganito yan eh. Ako babasa ha. Ang sabi rito ng banal na kasulatan, yung ba gagayahin kong pagbasa, kayong lahi ng mga ulupong, paano kayong makasamay makapagsasalita ng mabubuting bagay. Ganun ba pagbasa nun? O pakinggan mo ha, eto pagbasa nito, basang tanga yung ginawa mo. Dahil ang sabi rito ni Kristo, pakinggan nyo, o pabutihin ninyo ang punong kahoy at mabuti ang bungan niyaon. O pasamain ninyo ang punong kahoy at masama ang bungan niyaon. Sapagkat ang punong kahoy ay nakikilala sa pamamagitan ng kanyang bunga. Kayong lahi ng mga ulupong, papaanong kayo na masasama ay nakapagsasalita ng mabubuting bagay, sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Nung ba sabihin ni Kristo ito, kauni, kayong lahi ng mga ulupong. Ganun ba pagkasabi no? Kapatid Deli, pagka po ganyan ang babasahin ko, at ang pagbasa ng paraan ng pagiging malumanay, nakakahiya na po yata magsalita sa radyo. Dahil galit ang Panginoong Hesukristo nung tiyempong ito'y kanyang sabihin. Oo, galit si Kristo. Kaya sabi niya, kayong lahi ng mga ulupong. Ito pala ng mga taong iri. Talagang hayagang kung nanloko ka oni. At yun daw po yun daw po ang natuto na daw po tayo sa kanila. Hindi. Hindi ako matututo ng gana katangahan yun Katangahan pagbasa yung kaoni. Alam mo kung ba't sinabing katangahan yun? Abe, niluloko mo ang nakikinig nun. Pinalilitaw mo si Kristo So, mga kaibigan, nag-auto-reverse lang ha, auto-reverse. Oh, yan, lumalagitik po. So, nag-auto-reverse. So, ganyan talaga ang kasi tape natin. Lumalaban ka ang debate kahit kanino. O yan, tuloy po. Kanina nag-auto-reverse. So, tuloy natin. Kahit saan tayo magdebate. Ang paksa, tandaan mo ito. Tuloy po tayo. Ito'y balitaktakan sa pagitan ni Apostol Periol sa Marikina at saka si Brother Ili. Kasama po niya si Brother AD or si Napansin niyo po ba yung kanyang showdown na yon? Ano yun? Ang Victor, bakit daw po matatakot siya? ang kasama po ni Brother Ili ngayon dyan ay si Brother Oni Villanueva. Sa mga plaza. Ang nakapagtataka po rito, mahusay pala tong dumaldal din dahil yung pala naandun ka na sa magalang ng mga pagkakataong andun ng kapatid na Soriano. Kung halimbawa talagang desidido kang ikaw ang haharap at hindi yung mga inakay mo yung papaharapin mo, di sana noong pa lang pumarap ka na, wala nang marami pang usap. Naandun ka na pala noong mga panahong yon, nahuhuli ka naman dyan sa mga alibay mo na lang yan Pagkatapos sa telebisyon at pagkatapos sa mga plaza para ang kanyang intensyon mapakinggan doon sa isang broadcast mo. Sabi mo, kaya sa mga plaza para yung mga walang TV makapanood. Palagay ko yung pagka sa telebisyon na hindi na kailangan i-plaza-plaza pa dahil yung telebisyon mas malayo ang mararating noon at kaysa dyan sa mga isang sulok lang na plaza Gaya ng sinabi nito, dyan daw sa may Luneta, sa Quirino Grandstand yata ito naghamong na ganapin yung isang diskusyon. Kung talagang lalaban nito noong pa sana, humarap na Ngayon, kung sakali man nagbabago ka ng isip ngayon, maganda na sa telebisyon kung haharap ka, ikaw haharap. Pagkatapos sabi mo pa, may sinasabi ka pa na doon sa isa mong broadcast, ang sabi mo,
hindi ka papayag naman na hindi kayo magbabayad. O di lalong mainam kung halimbawang lalabang ka tapos hati sa bayad, maganda sana yun, kapag Deli. Oo ba? Kola ko rin, kaoni. Sabi ko nga sa'yo, doon sa Laguna, sabi ko doon sa manggagawang namamagitan sa usapan kung ayaw nila na magbayad kahit mangutang tayo na magbabayad, ano? Pero para naman maipakita natin tayong fair, dapat magbayad sila ng oras na kukonsumuhin nila, di ba, no? Opo. At hati sa bayad sa anumang himpilan. Kasabi-sabi raw ng representante sa Laguna, kaya lang sinasabi ni Soriano sa telebisyon, alam niya ikaw hindi matutuloy pag sa telebisyon. Sino nagsabi sa inyo hindi matutuloy pagka sa telebisyon? Diyan mo at ako'y lalapit sa mga hindi ko nilalapitan, matuloy lang tayo sa telebisyon pagka talagang payag ka. Kung call ka, sige, maglagay tayo ng moderator. Gumamit tayo ng isang TV station. I-plug nating isang buwan na may pag-uusap between sa Bulaang Apostol at kay kapatid na Soriano. Isang buwan ko ipa-plug sa mga palatuntunan ko yan para lalong maraming makapakinig. Kung gusto mo, magpadala ka ng filler, nalalabang ka. Bulaang Apostol, magpadala ka ng fillers, nalalabang ka. Ulitin mo, nalalabang ka. At sabihin mo sa air kung ano ang tema. Sabi mo, tungkol sa pagkasugo, sige, sabihin mo kung anong tema. At ako naman sa telebisyon ko sasabihin kung ang temang amin titindigan. Kasi kung talagang ikaw ang paniwala mo'y lalaki kang matanda ka, dapat sana nga sabi ni Kaoni, kung doon ka pala sa Magalang, dapat doon pa lumabang ka na, ano? Pero ang pinalaban mo ron yung iyong fighter. Hindi debater ang tawag ko ron, fighter yon. Dahil pwede sa bumbugan yun talagang malakas ang loob tinakitang-kita dun sa videotape na talaga namang naniniksik dun sa bahay nung si Kamarty wala tayong magagawa talaga. Siguro tinuruan mo ng ganun yun Ngayon, ituloy po natin mga kababayan. Patay, wala ka namang ebidensya. Ay kami, may karanasan din sa iyo na kayo malulupit. Pero hindi namin pinagbibintangan ka. Wala dito to yan. Yung libro mo nga, hindi rin hawak yun Yan ang wasto na pagtimbang ng katuwiran. Yung ginawa ng miyembro mo, not necessarily, na ikaw ang may utos. Bakit ako matatakot sa inyo? Bakit ako pipili ng lugar? Kaya pagkasugo, yan nag-uumpisa ang mga ngaral. Kung hindi ka sugo, magana lumaban ang debate. Bakit? Kaya ka nga tumatakbo Magaling ka lang dyan sa hawak na video, ilalagay mo sa telebisyon. Siyempre, hindi mo kukunin yung masama mong arte. Yung arting masama, ano mga kalaban mo, gaya ng Sampin Jehovah, nakita rin namin yan. Alam namin ang gimmick mo Gusto mo lagi kayo palitawin bida. Hindi ka na pwedeng bida. Saan kita ilalagay na bida? Ikaw ba pwede kang bida? Kaya maling-mali ka, Mr. Soriano. Hindi, tama ako. Ikaw ang bali. Alam mo kasi kung bakit. Gaya lang niya, sinasabi mo na yan. Ano yung sabi niya kanin? Yung pahayag niya dyan sa linya na yan? Tayo raw po, bago itong punto pong ito, meron siyang bintang na tayo rin daw po malulupit. Oo, yun. Bakit daw po siya matatakot? Kahit saan siya haharap, bakit daw siya matatakot? Paano nga, ikaw nga, wala kang nga katakot-takot sa amin Totoo dahil alam mo, hindi kami gano'n Opo, yun. Oo, hindi kami namububugbog, hindi kami pumapatay ng kapwa-tao.
Kaya hindi nga kayo natatakot sa amin eh. At wala kang maipakikitang kahit sa pirasong ebidensya na meron kaming miyembrong nagmalupit sa inyo. Ayan. Ngayon, kung chismis, pwede. Ikaw na may mahilig sa chismis eh. Pero kaon eh, yung talagang meron man lang na maipakikita siyang nablatter, kagaya nung nablatter sa Baliwag, nung ang pagtulong-tulungan nung kanilang mga kolektor dun yung kapatid na Willie, sila walang maipakikita sa atin. Ano kaon eh. Opo. Maliban na lang chismis. Tuloy po natin. Tubong tagabasa, walang nagtubo sa'yo. Walang nagtubo sa'yo. Meron! 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 Kaya nga yung alam kong basahin, hindi mo alam eh. Gusto mo, patunayan natin sa mga tao? Sagutin mo ang tanong ko. Ano yung bundok na palilipati ng sumasampalatayang kasinlaki ng butil ng mustasa? Sagutin mo. Siya, kung apostol po siya, alam niya dapat siya. Oo, dahil apostol ang kausap nun. Opo, yan, isang sample halimbawa, ipakita niya, yan, isang, kumbaga, isang tanong lang po yan na po pwedeng maipakilala niya sa mga nakikinig ang tatak niya bilang apostol halimbawa. Ipaliwanag niya kung ano yun, kung ano yung bundok na palilipatin. At saka yung isa pang tanong ko, Kaan eh. Opo. Dalawahin natin, bigyan natin siya ng palaisipan at nang matuto namang mag-isip yung bulang apostol. Bakit dun sa dalawang ebanghelyo, sabi magdala ng tungkod? Huwag magdala ng tungkod. Bakit dun sa isang ebanghelyo, ang sabi, huwag magdala ng tungkod? Itinanong namin yan kay Peralta, ang sagot, hindi ko pa iniisip yung tungkod dahil bata pa ako. Akaon eh. Natatandaan mo yung sagot kay kapatid na Luz. Doon naman sa isa, nung tanongin naman ni kapatid na Joanne on the air, ang sagot naman nung sa programa ng Mamang Kutsero, yun eh, tama kayo na wag magdala ng tungkod. Ayon. Paano kayong isa na magdala? Yun ba mali? Hindi ko naman kasi sinasabing mali yun. Yan ang mga sagot ng mga mga impertinenting sagot yan. Ngayon, ikaw, sagutin mo. Sabi mo, walang nagsugo sa akin. Sa'yo, meron, lumalabas. Kung talagang sugo ka, bibigyan kita assignment, ha? Ano yung bundok na palilipati ng ang pananampalatayang kasinlaki ng butil ng mustasa? At bakit dun sa dalawang ebanghelyo, huwag magdala o magdala ng tungkod? Bakit dun sa isa, huwag magdadala ng tungkod? Sa kapatid Eli, yung kayang ko, ako naman po magtatanong. Sige. Ang tanong ko naman po, para naman masagot din niya, dagdag assignment. Yun naman po kay Alikabok na ipapagpag. Oo. Isa pa yun. Opo. Mga 3 assignment, kaya ayos yan. Ano yung alikabok na ipapagpag pagka hindi tinanggap ang pangangaral ng mga apostol? Dahil mga apostol ang pinagsabihan nun kaon Opo. Dapat kung apostol siya, alam niya yun na kung pag hindi tinanggap kayo pagpag niyong alikabok. Yan, hihintayin po natin yung assignment niya. Oo. At pagka sinabi niyang alikabok na literal yan, ang tanong ko sa kanya, pagkatag-ulan. Opo. Hindi, walang alikabok na maipapagpag. Putik, kaon Baka sabihin ni Alikabok din kaya pag natuyo. Hindi. Pagka hindi tuyo, putik. Putik yun, di alikabok yun. Meron na po siya 3 assignment ngayon bilang apostol. Siguro naman po, sapat na yun para maipakita niya yung pagiging apostol niya kung kaya niya sagutin yun. Oo, parang naman yung sinasabi kong beloved evangelist. Sabi mo, man of God ka. Para maipakita mo man of God ka, sige, patigilin mo na ngayon yung mga tinatubo. Sabihin mo, ngayon, mula ngayon, di na puputok yan. Ba, kailangan po munang mag-ipon-ipon dito sa yung mga taga-sabali. Hindi na kailangan yun kung talaga man of God ka. Nung bang sabihin ni Elias na hindi uulan, sinabi muna ba niya sa mga tao, lahat
kayo mga tao, sumampalataya kayo sa akin. At sasabihin ko hindi uulan at hindi nga uulan. Meron bang ganun si Elias? Wala nun eh. Paano eh. Yun, pahanga lang yun, kalukuhan lang yun. Yun, kung talagang man of God ka, gagaya nung sabi ko sa mga manghuhula, manguhusay daw sila manghula. O di hulaan nyo kung sino pumatay kay Ninoy. Opo. At nang makalutas tayo ng isang krimen na napakalaki sa ating dekada o sa ating century. Sino mo yung maraming mga taong nahihiwagaan hanggang ngayon, eh di kung talagang kayo manghuhula, na nalalaan nyo totoo. Kagaya ng mga espiritista, nakakausap daw nila, patayan o, kaon eh. Abad hindi nila kausapin si Ninoy nang maalis naman ang agam-agam sa sambayan ng Pilipino kung sino talaga pumatay doon, ano, kaon eh. Opo, dapat yun. Oo. Eh, para nyo patunayan talagang kayo mga totoo. Yan, nasagutin nyo yan. Kagaya niya sinasabi mo, Bilabid Evangelist. O kakampi mo yan. O di kampi kayo ngayon. Gusto mo, magtulong kayo. O sige, pagtulungan yung decree. O lahat ng lahar, stop. Ang mud flow, stop. O yan, ipa-stop mo. Sabihin mo, sabi mo, napanigas yung mga Iraqi, ano kaan eh. Opo. Di ba? O napapanigas ka pala yung mga Iraqi, 2 araw daw manigas. O di gawin mo naman ngayon, sabihin mo sa lahar, manigas kayo dyan. Kahit na bumagyo, huwag kayong babagsak para huwag matakpan ng sambales. O di okay lang, ano kaan eh. Yun ang mainam po. Oo. Eh paninigasin mo yung mga Iraqi. Eh hindi yung lahar ngayon ang patigasin nyo. At ang isa pa ganito, kung ikaw naman eh talagang apostol, ayan, yung assignment namin binigay sa'yo ha. Ngayon, kaya po natin ito nasasabi, Kapatid Deli, kasi tutol to na doon sa inyong doon sa inyong sa sinasabi natin kayo, tagabasa. Dahil ang katunayan niya, napapakinggan at napapanood niyo naman sa TV, na talagang puro basa po ginagawa niyo. Oo. Ngayon, kaya naman natin na binigyan siya ng assignment para nang sa ganon, malaman niya. Dahil ako po, ang paniniwala ko, yung ibinigay niyo pong assignment, alam na alam niyo po yung kasagutan niyan Dahil nga sa kayo po, naniniwala ako na ang pagkasugo po sa inyo, sugod tagabasa Ngayon, tutol siya ron, pakita naman niya na sa pamamagitan ng assignment na yun, maging apostol naman siya. Na siya may karapatan din bumasa, ano, kaon eh. Opo. Oo, yan. Sige. O, ituloy natin kaon yung ating sinasagot na take. At tuloy daw natin, Kapatid na Tignisan, yung ating take. Kaya, ang sabi mo, kahit kanino, lumalaban ka. Ba't pumipili ka ng kalaban ngayon? Wala akong sinabi kahit kailan na kahit kanino ko lumalaban. Lalo na pag sira ulo ng kakalabanin, hindi ako lumalaban doon. Kaone, meron ba akong nasatandaan ka mula nang maanig ka na sinabi ko kahit kanino lumalaban ako? Wala pong ganon. Na kahit kanino, paano naman kung hindi naman mangangaral paano nyo naman po lalabanan yun? Oo. Baka, limbawa karpintero yun, hindi naman marunong sa Biblia, ba't naman yung lalabanan yung ganun mali yung kahit kanino ilalaban Ang sinasabi ko, yung mga pinuno ng pananampalataya, no? Opo, yun. Yung kahit sino pang puno ng pananampalataya riyan, na nagsasabi sila sugo, haharapin natin yan. Pero kahit kanino, alam mo kasi, palagay ko may hinala ako, hindi nakakaintindi ito ng ginagamit niya salitang Tagalog, Kasi pag sinabi mo yung salitang kahit kanino, wala ka na pinopera, no? Pati basurero, pati janitor, pati lahat na kakalabanin mo. Hindi po ganon. Kaya yung sinasabi mo, kaibigan, paltos na naman yan, foul yan, foul, kumbaga sa basketball. Tuloy po natin. Sabi mo pa, handa kang mangutang. Handa kang mangutang. Talagang hindi ka subo. Bakit ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 13, talatang 8, huwag kayong mangungutang ng anuman sa kanino man. Kapatid Deli, napansin niyo po ba yung punto na yun?
Isa na naman katangahan yan yung apostol na Ayan. yan, kaoni. Sabi niya raw po, kayo'y handang mangutang. Doon, ang tinutukoy po niya rito, yung yung... Pambabayad sa telebisyon. Opo, yung tungkol doon sa telebisyon eh. Ngayon, tutol siya ron. At Talagang hindi ka ikasugo, ano? Opo. Dahil ang sabi ni Apostol Pablo sa Roma 13:8, huwag kayong magkakautang ng anuman sa kaninuman. Ano? Ganun ang sabi niya, Sabi ano? niyo po huwag kayong mangungutang. Oo, huwag kayong mangungutang. Mabuti kaoni, basahin muna natin yung sinabi ni Pablo na yan. Kasi ang sinasabi ko, kahit mangutang ako pagka sa telebisyon, matuloy lang kahit mangutang ako. Ngayon, sabi niya, talaga hindi ka sugo. Bakit ka? Kasi si Pablo, sinabi, huwag kayo mangungutang. Mabuti basahin natin kauni. Umpisahan natin sa 7, 13:7 hanggang 8. Ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat. Buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, takot sa dapat katakutan, puri sa dapat papurihan. Tuloy. Huwag kayong magkautang ng anupaman sa kaninuman. Ayan. Kaoni. Ang sabi ng apostol na si Pablo, ibigay ang wika ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat. Buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, takot sa dapat katakutan, at puri sa dapat papurihan. Huwag ang wika kayong magkautang ng anupaman sa kaninuman. Ito, kaoni, hindi utang na pera ito, kaoni. Sa kanya po'y pera yan eh. Oo, lumalabas pera ito sa kanya. Ang tinutukoy dito, huwag kang magkautang ng anupaman sa kaninuman, yung nasa itaas, nasa 7 sa konteksto. Opo. Ang sabi sa konteksto, ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat. Yung nararapat buwisan nyo. Pag hindi mo binuwisan yung nararapat buwisan, magkakautang ka. Ano kaoni? Ganun nga po. Yung dapat katakutan, hindi mo kinatakutan, you did not give him the due respect. Lalabas, may utang ka dun sa dapat mong pagbigyan nun. Hindi mo ibinigay eh. Yun ang tinutukoy. Ngayon, sabi niya, sabi mo, ikaw, mangungutang ka, talaga ikang hindi ka sugo. Dahil ikaw, sabi ni Pablo, huwag ka mangungutang. Ayun. Ang tanong ko, Ginoong Bulaang Apostol, kung mabasa ko ba si Pablo may utang, tatanggapin mo, mali ang pananampalataya mo, napakadilim ng utak mo. Bakit? Kung talagang bawal mangutang ang isang sugo, hindi dapat may utang si Pablo, no, kaoni? Opo. Kung mabasa kaya natin na si San Pablo may utang. Alam mo ba yung kaoni? Ewan ko po rito sa tawag to kung ano kayang nakain ito at nakabigla sa bagay kasi hindi naman po mapaghahanapan dahil kuwan ito wala naman pong nasa isip to kundi yung pagpaparami ng abuloy Oo. Kaya hindi mangungutang dahil maraming kurta yan biro mo naman lahat ng palengke may kolektor yan. At alam mo, mas marami pang nakukolekta yan kaysa sa mga nagpapaupa ng pwesto sa mga palengke. Dahil maraming kolektor yan sa mga kanto-kanto ng mga palengke. Hindi ka ikasugo dahil ang bawal ikang mangutang. Tinan mo si Pablo may utang. Babasahin natin. Ibig niya sabihin niya, kaoni, pag nabasa si Pablo may utang, hindi sugo si Pablo, no? Opo. Ganun ang kung susundan po natin yung kanyang maling haka. Oo. Mabuti basahin natin para maipakita natin na hindi basta sinabing utang sa Biblia isang kaulugan, ano, kaoni? Na utang na pera, no? Opo. Si San Pablo may utang Pakinggan nyo sa 1:14 ng Roma. Ganito po ang ating mababasa at inyo pong pakinggan mga kapatid. Ako'y may utang sa mga Griego
at gayon din naman sa mga barbaro. Dahil utang ni Pablo, no? Opo. Oo. May utang na siya sa mga Griego, may utang pa siya sa mga barbaro. Eh pag nabasa ito ng bulaang apostol, sasabihin nun, Hoy Pablo, ba't ka nang utang? Eh bawal mangutang. Ikaw kami, sabi Pablo, wag mangungutang ng anuman sa kanino. Eh ba't ka nang utang? Ayan, mag-aaway silang dalawa ni Pablo, ano kaon eh. Opo. Dahil paparatangan niya si Pablo hindi sugo dahil may utang eh. Ngayon, si Pablo lang ba may utang? Pakinggan niyo kung sino pa ang kasamahan ni Pablo may utang. Sa isang talata ng Filemon, ganito po ang mababasa natin mga kababayan sa aklat na sinulat ni Pablo kay Filemon. Sa 1 at 18 po. Sige. Ngunit, Hindi mo na, Kaoni. Mabuti umpisahan mong basahin na sa sa 10 po. 16. O sa 16. Na hindi na alipin, kundi higit sa alipin, isang kapatid na minamahal, lalo-lalo na sa akin. Ngunit gaano pa kaya sa iyo, na siya'y minamahal mo maging sa laman at gayon din sa Panginoon. Yan, ang tinutukoy ay isang kapatid na mahal nila sa laman at sa Panginoon. Ito'y si Onesimo, Kaoni. Opo. Anong sabi ni Pablo kay Filemon tungkol kay Onesimo? Kung ako nga ay inaari mong kasama, ay tanggapin mo siya tila ako rin. Tuloy. Ngunit kung siya'y nagkasala sa iyo ng anuman o may utang sa iyong anuman, ibilang mo sa akin. Tuloy. Akong si Pablo na sumusulat nito ng aking sariling kamay, ay siyang magbabayad sa iyo. Hindi sa sinasabi ko sa iyo na ikaw man ay utang mo pa sa akin. Ayun. Tingnan mo. Sabi ni Pablo kay Filemon, kung si Onesimo ay kami utang sa'yo, ibilang mo na sa akin. Ako na magbabayad sa'yo nito. Kung masama po mangutang kapatid na Eli, hindi aakuin ni Pablo itong utang ni... Hindi ako sasabihin na lang ni Pablo ganito. Kung si Onesimo ay may utang sa'yo, ititiwalag ko. Dahil bawal mangutang sa atin. Masama mangutang. Oo. Ganun ang sasabihin ni Pablo. Hindi, inako niya pa eh. Kung nagkautang si Onesimo, bilang mo na ikaw ito sa akin. Ano ka, Kaya tinan mo ito. Biro mo, pag-aral pala, pag-uusapan, katakot-takot ang ipupuntos natin dito sa bulaang apostol na ito. Kaya yung mga miyembro nitong nakikinig, magbasa kayo ng Biblia, buksan nyo, isip nyo, panahon na para iwanan niyo ang bulaang apostol nyo. Sumunod na kayo sa mga miyembro niya na umanig dito sa amin. Dahil sa kapapakinig sa dating daan, nabuksan ng kanilang isip. Sinumbunga sa aking kaoni. Nung isa, sabi nung isa, biro mo po ang trabaho niyang mga yan, pangungulektahin ka. Patitigilin kayo ka sa pag-aaral, tapos pangungulektahin ka sa mga daan. Pagka ikaw nangungulekta ka, sasabihin sa'yo, para lalong mas maraming magbigay para sa Panginoon, mabuti ikaw mag-fasting ka. Kaya ikaw, hindi mababawasan yung nakukolekta mo dahil nagpa-fasting ka eh. Tinan mo, virtud niya, no? Ang swapang, tuloy po natin. Nangungutang para ka makipagdebate. Pagkatapos, nabibili ka pa. Pagkatapos babawiin mo, meron ka palang magbabayad sa iyo kahit magbinta ng bahay. Hindi pa ito ba? Hindi ka handang magkawatang at mangutang. Handa kang humingi ng tulong. Hindi. Mali yan. Hatol na mali yan. Wala kang patayan dyan. Hindi raw ako handang mangutang. Handa nga eh. Tanong mo sa kapatiran namin. Alang-alang sa kanila, nangungutang ako. Wala palang kabali-balita ito. Oo. Pakikibalita ka muna bago ka haton. Pagtanong mo, marami kong utang. Sa United Coconut Planters Bank, may utang ako ron. Yan na, sabihin ko sa'yo, pag-imbestiga ka, baka sabihin mo naman, hindi totoo. Sa planter sa bank, may utang ako ron. Pagtanong mo, doon sa head office sa Makati, may utang ako ron. Sa Planters Bank. At sa United Coconut Planters Bank, may utang din ako ron. Gusto mo pa? Sa Rural Bank of Florida Blanca, may utang ako ron. Pagtanong mo, ngayon,
Ang susunod mo itanong, pag natuklasan mo ng may utang ako, saan ginamit yung inutang ko? Yan. At may resibo yun. O, baka na naman paratangan mo na naman ako ng masama. Tapos sasabihin mo, hindi ka pala handang mangutang, handa ka pala humingi ng tulong. Mali! Si kapatid na Manuling, hindi ko hinihinga ng tulong yon. Nagbubuluntaryo yon. Sabi niya, sige kapatid Eli, pagka ikalalaban sa'yo, sa telebisyon, kahit na tumulong ako, gusto mo ka, kahit sanla natin itong bahay ko, makabayad lang. Narinig ko sa kapatid na Manuling yun nung nakikipaghamunan ng diskusyon ng Iglesia ni Cristo ni Ginoong Manalo Kung talaga ikalalaban sila sa telebisyon, kapatid na Soriano, matuloy lang nakahanda akong isang live bahay ko. Di ba? Yung ba, pinipilit natin, voluntaryo ng mga kapatid yun dahil naniniwala sila na hindi masasayang yung kanilang gugugulin, Kaoli? Pero hindi natin sila inuubliga. Yan ay laging nanggagaling sa kanilang voluntaryong paggawa. At hindi totoo yung akusasyon niyang bula ang apostol na yan na hindi ako handang mangutang. Kung yung buhay ng mangangaral, sabi ni Kristo, ibibigay mo ang buhay dahil sa kapatid. Yung pangmangutang lang, hindi ko magawa. Magagawa ko yun sa tulong ng Diyos. Awa naman ng Diyos, maraming nagpapautang sa akin. O baka hindi mo alam, ang utang ko 3 milyon. Kaoli? Nako, pupuntos nyo naman po yan. Bawal ikang mangutang. O, patunayan niya. O, di gusto niya, gumawa siya ng tema. Patunayan niya ang isang Kristiyano bawal mangutang sa bangko. Sige. Sige, patunayan niya. O, baka may pastor na nakikinig. Kaya lang niyo sinasabing bawal mangutang. Kasi ayaw niyong mangutang dahil nga, lahat ng pangangailangan nyo, iniaasa nyo sa miyembro. Umiimbento kayo ng abuloy na wala sa Biblia. Yan, dinadaan nyo lahat sa kawalang yaan, sa kapal ng pagmumuka. Na babaluktutin nyo yung aral ng Biblia, sasabihin nyo sa mga miyembro, mga kapatid, sa aming mga ministro, bawal kaming mangutang, kaya bigyan nyo kami. O yan, kaya kayo nagpapayaman talaga O, hindi talaga kayo mangungutang. Dahil ginagawa niyong virtud, yung pagbabaluktot nyo ng aral ng Biblia, pinalilitaw nyo, ministro, bawal mangutang. Para lahat ng bienes nyo manggaling sa pagsasakripisyo ng inyong miyembro. Dito sa amin, hindi. Ang ministro rito, pag nangangailangan ng miyembro kahit mangutang siya, gagawin niya. Ganyan ang mga ministro rito sa amin samahan. O, gusto mong mapatunayan? Umanib ka rito. Sa bagay, hindi kami tumatanggap ng bulang apostol dito. Tuloy po natin. Utang na loob. Sinabi mo kagad sana, yan, pinapaunahan na kita. Alam mo, takbo ng isip mo Bakit? Ganyan ang mga sinungaling na tao Handang mangutang. Lalabas lang pala, hindi mangungutang. Merong backer. Kaya sino ang nag-i-expose ngayon? Ikaw, pero ang ini-expose mo, ang kasinungalingan mo. Naku po, hindi po ako sinungaling. Ikaw po ang sinungaling, bula ang apostol. Napakaraing pruebang sinungaling ka. Ako, wala kang maipuprueba sinungaling ako. Sasabihin mo, nagparatang ka ng hindi ako handang mangutang. Sabi mo, sinungaling ako. May utang ako sa mga bangko Sabihin mo, sinungaling ako Sino mo? Kung ikaw ang sinungaling dahil kung mag-akusasyon ka, di totoo. Tuloy po natin. Ikaw itong nag-expose sa sarili mo. You are exposing your life. Sabi mo, kami ang pumatay. Ang record sa hukuman, ang aming kapatid at pinatay. Wala akong sinasabi kayo pumatay. Wala po ako natatandaan sinabi niyong sila pumatay. Siya ang sinungaling sasabihin niya tapos ipapaako po sa atin Talagang itong tawang ito hindi natatakot, hindi man lang kinikilabutan, magsinungaling talaga Baka wala nang kilabot kaon yan Baka nga po ganun ang budhi nito Meron kasi mga tao hindi kinikilabutan kasi wala nang kilabot. Oo. Siguro wala nang kilabot yan. Meron ba akong sinabi ikaw ay pumatay? Ngayon, kung pilit mong sinasahod, isihoda ka. Kaoni?
Opo, eh. Pilit niya sinasahod na siya pumatay, bahala ka. Patunayan mong hindi. Pero hindi kita sinasabi ikaw pumatay. Ang sabi ko, may iglesia malulupit, may mga ministro pumapatay. Ayan, kami hindi. Kaya kong patunayan yan. Wala ritong miyembrong kriminal sa pagpatay. Yan ang masasabi natin. O, tuloy po natin. Sabi mo, yung iglesyang nagpapatay, hindi pinapatay ng Katoliko yun. Mga Katoliko yung pumatay, pero hindi pinapatay ng Katoliko. Diba, takbo ng isip mo pag pumatay pala yung membro ng Katoliko, Katoliko na pumatay. O, tino mo, dinitindi niya dyan kaoni, Katoliko raw ang pumatay dun sa kanilang miyembro. Ano, kaoni? Opo. Tino mong napakamali niyang pinagdadadaldal mo na yan. Talagang napapatunayan kung hindi ka apostol Bakit ganyan ka? Bakit mo pagbibintangang Katoliko ang pumatay sa miyembro mo kung meron man pinatay? Imposible yun. Imposible yun na ang Katoliko ang pumatay. Alam mo ba kahulugan ng Katoliko bula ang apostol? Ang Katoliko, ang kahulugan laganap. Ayan. Tapos sasabihin mo, Katoliko ang pumatay. Ibig mo sabihin, yung laganap, yun ang pumatay? Ibig mo sabihin, pinagtulong-tulungan yung miyembro mo, pinatay. Maraming yung buong iglesia Katolika pumatay, pinatay yung miyembro mo. Mali! Uli-uli, huwag mong sasabihin yung Katoliko pumatay. Bakit? Para mong pinararatangan ang buong Katolikismo. O, di ba? Kaunin ako kung ano ko sabihin. Opo, ganun nga po ang... at ngayon, pinalilitaw pa po niya, tayo pa yung gumagawa ng ganon. Tayo pa po ang kanyang pinararatangan dito sa pahayag niya na ibig mo ikasabihin, Katoliko pumatay, ibig mo ikasabihin yung kabuuan ng Katoliko, yun ang nagpapatay na yun, masama na yun. Mali nga po itong gamit niya. Sabi siya nga ang nagbibintang Yun nga gamit niya, talagang tama sa kanya yung sinasabi niya. Bumabuwerta po sa kanya sa kanya din na tumatalbog po dahil siya ang may sabi. Hindi kami ang pumatay. Kami ang pinatay. Ang pumatay, Katoliko. Ayun na sabi nun. Opo. Di ba? Baka mas mabuti siguro kung sasabihin mo, basta tama pa. Ang pumatay, miyembro ng Katoliko. Yun sana. Pero pag sinabi mo, Katoliko pumatay, para mong pinaratangan lahat ng Katoliko dahil yung salitang Katoliko, hindi isang tao ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin ng Katoliko, hindi isang tao lang, kundi yung Katoliko'y laganap. Ano kanin, di ba? Opo. Kaya, sino mo, yung kanyang ginagawa, ipinaparatang sa atin, siya may ganung isip, ano? Talagang baliktad ang utak nito, ano? Tuloy po natin. Pero isip mo, ang galing-galing ka. Magaling ka sa sarili mo. Magaling ka sa kasinungalingan. Mangyari, hindi ka nga sugo. Paano sila magsisipangaro kung hindi mga sinugo? Paano nga kayo mangangaral kung hindi kayo sinugo? Kaya nga, hindi ka makapangaral ng tama. Puro kasinungalingan, pinagdadaldal mo Di ba, nakakali? Opo, kaya nga yun ang bunga tuloy ngayon, nangyayari, nangahas kang mangaral. Hindi ka naman pala suko. Ano nang napala mo ngayon? Napala mo, mismo yung sinasabi mo, sa'yo bumabalik. Dahil nangahas kang mangaral, hindi ka naman sugo, kundi napasubo. Iba yung sugo kaysa doon sa napasubo. Yan, ikaw nasa kalagayang ikaw napasubo, hindi ka sugo. Ikaw ang hindi sugo. Kaya tama yung sinabi ni Pablo na paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo. Paano ka nga bang mangangaral? Hindi ka naman sinugo. Sinasabi mo, sinugo ka. At sabi mo, apostol ka. Sabi mo lang yun. Pero sa Biblia, at sabi ng salita ng Diyos, sa banal na kasulatan, sa kalagayan, hindi ka nga ubrang maging sugong apostol na totoo. Pwede, sugong apostol na bulaan. Pwede yon. Sugo ng demonyo, apostol na bulaan. Pero sugo ng Diyos na apostol, hindi na nga uubra dahil sabi na nga ni Pablo, sila ang kahuli-hulihan Sila na ang kahuli-hulihan. Kaya pag may lumitaw pa, mga katulad mo na lang yung lilitaw. At hindi ka pwedeng mangaral dahil wala kang karapatan
mangaral dahil nga ikaw ang hindi sinugo, kapatid Eli. Yung kalagayan niya. At saka paano mangangaral yan kung gumamit lang ng termino, hindi naintindihan yung pinagsasasabi. Kaon Ganun nga po. Pero hindi dadagdag doon, Kaon Opo, idadagdag ko po 1 minuto na lang po tayo. Baka Abrak naman nakakaon niya. Uli-uli naman, mga 3 minutes na yan, sabihin mo na sa akin. So, ganun pa man, talagang ganyan. Talagang ang oras po ay tumatakbo at kailangan tayong pansamantalang magpaalam. Bago po tayo magpaalam, pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Magandang gabi po. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Atin ang buong katotohanan sa inyong lahat na tagapakinig at maging sa kanila. Ating sasalitain ito ng buong katapatan, walang pag-iwas sa anumang bagay, walang pagtakip, na ginagaya nila na nagpapakita ng TV footage na halimbawa ang paglalab offering, ipapakita nila pagkatapos. So yan po mga kaibigan, mga kapatid, ang kabuuan sa ating pinapatugtog ngayon. At itong narinig natin ngayon is karugtong na lang po yan sa nasa tape. Subalit, ibang topic na po yun. Yun na po yung topic na kung saan nag-reaction sila doon sa sinasabi ni Brother Eli na yun nga yung mga kaalyado niya nangungulikta ng pera sa kalsada, sa tabi ng daan ng palengke. Yun po mga kaibigan, ang ating kabuhang video nating napanood. Yun po si Apostol Periol na nandyan ngayon sa Marikina. Subalit ang Apostol Periol po ay wala na po sa kasalukuyan. Ganon din naman po si Brother Eli. So hindi yan ang ating pinaka-focus pinag-usapan. Subalit ang kanilang paksa na pinag-uusapan ay ang Apostol ang sugo. Kasi iba kasi yung sabi nga Brother Eli, iba yung ang apostol ay sugo kaysa sabihin na ang apostol ang sugo. Alright? Hanggang sa muli mga kaubayan, marami pa po tayong i-load na mga tape. Gaya nito mga kaubayan, mga kapatid. Yan. So hanggang sa muli, abangan lang po ninyo, antabayanan ninyo ang isa ng mga yugto ng ating i-load na tape. Ito ay ano lang, part 1 kasi mayroon pang mga kasunod-sunod nito. Ito ay usapan ni Periol at sa kay Brother Eli. Hanggang dyan lang po mga kababayan, hanggang sa muli. Abangan muli ang ating karagdagang upload at i-share ko sa inyo ang mga pangangaral Brother Eli way back nung nasa AM station pa po ang Brother Eli. Way back 1980s, 1990s. Ang inyong lingkod sa Felix More TV, magsasabi pong muli sa inyo, magandang araw at ingatan nawa tayo ng Panginoon. Hanggang sa muli, bye-bye na po.